Senator Raffy Tulfo dininig sa Senado ang hindi maintindihang paninira ng mga kalsada kahit na ito ay maayos pa. Ayon pa sa senador, hindi niya maintindihan kung bakit matagal ayusin ang mga butas na kalsada na madalas na nagdudulot ng trapiko. Narito at panoorin ang video. Yung pong pagbubutas-butas po ng kalsada na hindi naman pala gagawin pa at gagawin pa after several weeks or after a month or so, bakit po binubutas-butasan agad yung kalsada na alam naman natin nakakasira ng mga sasakyan yun at nakakakos ng traffic? What is it? Yung po ba dahil in-anticipate na nila magkakaroon ng budget at kapag na-delay yung budget, delay din yung paglinis dun sa kalsada, sa pag-ayos dun sa lubak-lubak at gawin na talagang totally diretso na project, atag na kalsada? Their initial response is to say that it's their policy, the department's policy, to require all projects with proper signages. This is part of construction. Okay, so ibig sabihin safety yung management. Nakadaan na po ba kayo, Mr. Chair, yung bang dadaan ka yung kalahating kalsada, bubutas-butasan? Siguro ilan sa inyo dito? Yes, Your Honor. I've seen that, Your Honor. Okay. No answer, both landline and phone number. Yung binigay na number, wala pong sumasagot, baka natutulog. Baka siesta time, 4 o'clock. Sige, pagbihin natin. Sinong sumagot? Pero keep calling. Is this a 24/7 hotline? Yung Viber daw, may sumasagot daw. According Wala to wala. my staff. May May sumagot? sumagot daw. Wala rin daw. Wala rin. Baka kay sila nagsasagutan. Baka party line. Okay, yun po sa butas-butas. Tatlo po, please bear with me. Yes, sir. Yun na lang po, yung sa butas-butas. Bakit po binubutasan? And then, nakakaabala po yun dahil kalahati na lang po yung dadaanan, nag-go one way, and then makikita mo, butas-butas ng kalsada, 2 months or 3 months nakitiwangwang at ganun yung kalsada, butas-butas. Kuminsan, pag umulan, binabahayo, nagkakadulas-dulas. And then, worse, pag nagkakaroon po ng traffic, ang mamando ng traffic, mga tambay, dulo to dulo, and then yung tambay sa dulo to dulo, manghihingi muna ng pera para ikaw ipadaanin. Wala po man lang mga signage to say na slow down, construction, ahead, etc. In some cases, in some places naman po, hindi naman lahat. Ang policy nila is, according to Secretary Bonoan, is kung may ginagawa ho silang kalsada, 150 meters at a time para medyo manageable yung effect sa publiko ho. So, Hindi po pwede, Mr. Chair, na yung pag inumpisan yung proyekto tuloy-tuloy, walang patid, kung pwede po 24 hours a day kasi nga po, that will cause accident and even traffic. Kasi nakikita ko po, nakatiwangwang dyan, and then pabalik-balik po ako sa lugar na yan, and then nakikita ko for weeks and even a month or so, butas-butas pa rin po at walang trabaho, wala akong nakikitang heavy equipment, wala akong nakikitang mga pala dyan, o kung anumang klase mga construction equipment to show na meron talagang tatrabaho. So which means na binutas nila and then pinabayaan, nag-antay hanggang sa maaprubahan yung budget. well, sangayon po sa inyo si Secretary Bonoan, and he says, especially in the urban areas, kailangan ho talagang mabilisan po yung gawa at around the clock. At ang sinasabi niya is ang curing period for concrete is 18 days ho, Your Honor. So yun ang talagang period na hindi maiwasan ho. Dahil pag ginagawa po yung kalsada, yun po yung shortest period possible. Okay, good. So, dito po papasok yung mga telephone numbers na binigay nyo kapag naka-enkwentro po yung taong bayan ng ganong klaseng sitwasyon, they can call these numbers na unfortunately today, wala ho, baka natutulog na po sila or baka siesta time, na pwedeng tawagan para reklamo na, hey, 2 buwan na ako padaan-daan dito, butas-butas pa rin yung kalsada at one way pa rin yung kalsada. May sumagot na? May sumagot na po sa landline. Sinagot nyo. Anong sinagot? Summer. Anong sinabi ni Summer? Anong concern? Okay, sige. Sinagot daw ho nila, according to the personnel behind. Nandiyan yung sumagot. Sinagot daw, tapos sinabi test call daw ho. So, Okay, very is that good. what the staff of the good senator said? Test call. So siguro nagkaintindi. Test call? Ibig sabihin, nag-connect ho sila. Sinabi niyo ba test call? Hindi? Sinabi niyo test call? Testing call? Okay. Wala kang sinabi? Wala daw. Sige, okay. Sige. Okay. Now, move on tayo. Pero, bago ko bitiwan to, dapat po yung hotline, palagi po talagang may sumasagot po. Yun lang po ang request ko. Yes, Your Honor. Tama po kayo. Mga nakatiwangwang po na proyekto, this happened so many times in the past
wherein hindi po nasisecure yung daan, yung proyekto na in the middle of the construction na meron pong nahuhulog, meron pa pong namatay. Bakit po hindi nasisecure? In fact, meron pa isang proyekto na 3 years na po nakatiwangwang, and then I have to make some phone calls. Fortunate enough, and at in fairness naman po sa DPWH, umaksyon po yung DPWH, yung 3 years na po na hindi natugunan nila na problema, in 3 days po napaayos nila because of my phone call, which I really appreciate that. So pwede ho ba, wag na ho natin payagan na may nakatiwangwang na mga construction at dapat kung halimbawa po hindi tapos ang project o tinatapos pa lang, sa gabi po maglagay ng mga safety measures, early warning device, maglagay po ng ilaw, or maglagay po ng mga warning device. Opo, Signage. yun ay talagang polisiya po nila maglagay ng signage and lighting devices, Your Honor. Okay. So again, pag wala po kung sila nakita ganon, so tatawag ulit sila doon sa hotline na binigay nyo. Opo, picturean ho nila para Picturean. may ebidensya ho. Okay. May sumagot na? Wala pa rin. Kanina. So, yung sa Viber may sumagot? Wala sa Viber. Landline lang. Okay. Ano paano pagsabi? May I help you o paano? Who are you? Ates call. Okay, sige. Okay. Last na lamang po. Salamat po sa inyong pong patience. Senator Angara, magkaibigan tayo ha. Opo, sir. Walang personalan ho to, trabaho lang Opo. ho to. Department of Parking and Works and Highways. Marami raw po ito nga po nakakalungkot, ano po, meron po mga agencies na kailangan po talaga na nilang pera. In fact, nakipag-away pa nga po ako sa DBM, bakit in-slashan ang isang departamento na they really need that money. At nag-explain po yung DBM dahil kulang daw sa budget, kapos, etc. etc. Pero sa DPWH mukhang hindi ata na mabawasan ng pera ang budget at nadadagdagan pa at meron mga nagpa-park. Ano po yung ibig sabihin ng parking? Yung ba may nagpa-park daw po sa DPWH ng mga pera? Ang naikwentro ko pong issue ng parking, yung nire-raise dati ni Senator Lacson, former Senator Lacson, at nire-raise po nung ating kasamahan si Senator Cayetano sa komite. Yung parking, ibig sabihin, yung ibang babatas, naglalagay ho ng proyekto sa hindi nila distrito. Opo. So, at yun ay kumukolekta ho sila ng parking fee dun sa proyekto. So halimbawa, example po, 25 billion, isang congressman, halimbawa lang, 25 billion congressman, pinark po sa Bulacan. Opo. At yung perang yon, saan ang galing po na para ilagay po sa DPWH? From what agency to DPWH? Siguro allocation po nung kongresista o kaya nung distrito niya, pero nilipat niya ho para 25 billion para budget ng isang district congressman? Ganun pa kalaki ang budget ng isang congressman? 25 billion? wala naman daw hong ganong Meron budget po yata, meron po para yata. sa isang distrito ho. Kaya nga po, pero meron pong insidente at information na nakalap ko na isang congressman, meron po siyang 25 billion na pera na ipinark po sa Bulacan at kaya pinark po sa Bulacan at hindi po sa mismo lugar niya dahil very very friendly raw po and accommodating yung mga contractor doon.